Ako nga pala, si Dave, 32 taong gulang. Nais ko pong ikwento itong karanasan ko dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin talaga maalis sa isip ko yung nangyari sa unang gabi ko bilang security guard sa isang private cemetery dito sa May Laguna. Hindi ko na lang po papangalanan yung lugar. Baka mapagalitan pa ako ng agency namin. Bagong lipat lang po kasi ako noon ng assignment. Dati po akong guard sa warehouse. Kaso nagsara yung kumpanya kaya nalipat ako sa sementeryo. Sa totoo lang, hindi naman ako madaling matakot. Sanay na rin ako sa graveyard shift. Kaya nung sabihin sa akin na sa private cemetery ako ilalagay, wala naman akong naging problema. Sabi pa nung officer namin, petiks lang daw doon. Tahimik. Kaunti lang tao. Iikot ka lang buong gabi. Nung unang duty ko, mga bandang 10:00 na ng gabi, ako dumating. Medyo malamig pa nun dahil kararating lang ng ulan. Malawak yung cemetery. Maraming mausoleo tsaka punong kahoy sa gilid. Yung klase ng lugar na kahit maliwanag yung buwan, parang ang dilim pa rin, tignan. Pagdating ko sa guardhouse, sinalubong ako nung outgoing guard. "Good luck, boss." Natatawa pa niyang sabi habang nagsisindi ng sigarilyo. "Bakit? May hold-upper ba rito?" Biro ko pa. Ngumisi lang siya. Mas okay pa nga kung hold-upper eh. Pagkasabi niya nun, umalis na rin agad siya. Ako naman, natawa na lang. Akala ko nananakot lang ng newbie. Mga unang oras ng duty ko, okay naman. Tahimik lang talaga. Nag-iikot ako minsan sa loob, tapos babalik sa guardhouse para magkape o mag-cellphone. Wala namang kakaiba. Pero mga bandang una siguro ng madaling araw nun nung may narinig akong pagsipol. Mahina lang sa una, parang may sumisipol ng lumang kanta. Hindi ko agad pinansin kasi baka galing lang sa labas ng cemetery. Pero habang tumatagal, parang palapit ng palapit yung tunog. Doon na ako napakunot noo kasi sarado na yung gate nun. Tsaka bawal may tao sa loob ng ganong oras. Lumabas ako ng guardhouse habang hawak yung flashlight ko. Tahimik yung buong paligid. Rinig na rinig ko pa yung mga dahon na hinihipa ng hangin. Doon ko nakita sa di kalayuan yung isang tao. Nakatayo lang siya sa pagitan ng mga puntod. Hindi ko maaninag mukha niya dahil madilim. Basta ang alam ko lang, lalaki siya base sa tindig ng katawan niya. "Boss!" sigaw ko. Walang sumagot. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad habang sumisipol. Ewan ko ba, pero sinundan ko siya. Ang nasa isip ko noon, baka may lasing lang na nakapasok o kaya magnanakaw ng bakal. Habang papalapit ako, mas lalo kong napapansin na kakaiba yung lakad ng lalaki. Mabagal lang. Halos hindi gumagalaw yung itaas ng katawan niya habang naglalakad. Tuloy-tuloy lang yung pagsipol niya hanggang sa huminto siya sa tapat ng isang malaking mausoleo. Domingo Family Mausoleum. Luma na yung itsura ng puntod. Maitim na yung pader dahil sa amag tsaka ulan. Tumigil doon yung lalaki. Tapos dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Binilisan ko yung lakad ko. "Boss, bawal po pumasok dyan." Sigaw ko ulit. Pagdating ko sa may bungad, agad kong tinapat yung flashlight sa loob. Wala akong nakita. Walang tao. Tahimik. Sobrang tahimik. Doon na ako kinabahan. Kasi imposible namang mawala agad yung lalaki. Wala namang ibang labasan yung mausoleo. Pumasok ako sa loob. Habang nag-iikot yung ilaw ng flashlight ko, bigla akong natigilan. Parang may kumatok. Mahina lang. Napalingon ako sa bandang kanan. Galing sa isa sa mga nicho. Naramdaman kong tumayo, balahibo ko sa batok. Nilapitan ko dahan-dahan yung puntod habang hawak ng mahigpit yung flashlight. Hindi ko maipaliwanag, pero parang ang bigat ng pakiramdam ko nun. Parang gusto kong umatras pero di ko magawa. Tinapat ko yung ilaw sa pangalan ng nicho. Halos burado na yung ibang letra. Yuyuko sana ako para basahin ng maayos. Nang may biglang sumipol, direkta sa kanang tenga ko.
sobrang lapit. Parang may mismong nakatayo sa tabi ko. Napamura ako sa sobrang gulat. Hindi na ako lumingon. Hindi ko na inisip kung ano yun. Parang kusa na lang gumalaw katawan ko. Tumakbo ako palabas ng mausoleo nang hindi lumilingon. Halos madulas pa ako sa hagdan habang pababa. Hanggang sa makarating ako sa guardhouse. Hingal na hingal ako pagkapasok ko. Agad kong sinara yung pinto tsaka binuksan lahat ng ilaw. Hindi na ako lumabas ulit hanggang umaga. Pagkatapos po nung nangyari sa akin sa Domingo Mausoleum, hindi talaga ako nakatulog ng maayos kinabukasan. Naisip ko pang ang mag-awol na lang. Kaso nang hinayang ako sa trabaho, mahirap po kasi mawalan ng pagkakakitaan ngayon. Kaya nung sumunod na gabi, pumasok pa rin ako. Pagdating ko sa cemetery, nandun pa yung guard na papalitan ko. Nakaupo siya sa guardhouse habang nagkakape. Pagkakita sa akin, napangiti siya. "O boss, kamusta first night mo?" Hindi agad ako nakasagot. Ewan ko ba, pero parang gusto kong ikwento yung nangyari kagabi. Parang may gusto akong marinig mula sa kanya. Kaya sinabi ko, yung lalaki, yung pagsipol, yung Domingo Mausoleum. Habang nagkukwento ako, napansin kong parang unti-unting nawawala yung ngiti niya. Tahimik lang siya nakikinig. Tapos nung natapos ako, tumawa siya ng ningapilit. "Baka may nang titrip lang sa'yo, boss. Bago ka kasi rito." Napangiti na lang din ako kahit hindi ako kumbinsido. "Oo nga eh, baka nga napapraning lang ako. Saka huwag ka masyadong magpapaniwala sa kwento-kwento rito." Sabi niya habang umiiwas ng tingin. Doon ko lalo napansin na parang may tinatago siya. Parang may gusto siyang sabihin pero pinipigilan niya lang. Ilang saglit pa, tumayo na siya. "Mauna na ako, boss. Pagod na pagod ako." Mabilis siyang umalis pagkatapos nun. Parang nagmamadali pa nga. Ako naman, naupo na lang sa guardhouse habang nagkakape. Mga ilang minuto, siguro ang lumipas nang may kumatok sa bintana. Napalingon ako agad. May matandang lalaking nakatayo sa labas. Naka-jacket, tsaka may dalang flashlight. Medyo nagulat pa ako kasi hindi ko narinig na may lumapit. Binuksan ko yung pinto. "Boss, ikaw ba yung bagong guard?" "Opo." Tumango siya. Caretaker daw siya nung cemetery. Dito rin siya nagtatrabaho matagal na. Hindi ko alam pero parang pagod na pagod yung itsura niya. Yung tipong kulang lagi sa tulog. "Tibayan mo lang loob mo rito," sabi niya habang nakatingin sa loob ng sementeryo. Napangiti ako ng bahagya. "Bakit po? Madami ba talaga nagpaparamdam dito?" Hindi siya sumagot agad. Huminga muna siya ng malalim. "Pero wag ko na lang ikwento sa'yo. Baka matakot ka lang." Biro niya. Pagkatapos nun, nagpaalam na rin siya agad. Habang papalayo siya, napansin kong pabalik-balik yung tingin niya sa bandang likod ko. Parang may chinecheck. Doon na naman ako kinabahan. Bandang 11:00 ng gabi, umiikot ako malapit sa mga puno sa eastern side ng cemetery. Tahimik lang ulit yung paligid. Mahangin. Minsan may nalalaglag na dahon. Tapos bigla akong may narinig. Akala ko hangin lang. Pero nung huminto ako, narinig ko ulit iyak ng bata. Nanlamig agad likod ko. Tinapat ko yung flashlight ko sa paligid. Doon ko siya nakita. May batang babae. Nasa ilalim siya ng malaking puno. Nakatayo lang habang nakayuko. Mahaba yung buhok niya. Halos natatakpan na mukha niya. Mukhang mga 9 o 10 taon siguro. "Ano ginagawa mo rito?" tanong ko. Walang sagot. Umiiyak lang siya ng mahina. Nilapitan ko siya. "Nasaan magulang mo?" Hindi pa rin sumasagot. Napansin kong wala siyang tsinelas. Putikan din yung paa niya. Doon na ako nagtaka. Kasi sarado naman na yung cemetery ng oras na yon. Tsaka bakit may batang mag-isa? "Halika dito sa guardhouse," sabi ko. Dahan-dahan siyang sumunod sa akin. Hindi siya nagsasalita buong lakad namin. Rinig ko lang yung mahina niyang hikbi. Pagdating namin sa guardhouse, pinaupo ko siya sa monoblock chair sa tabi ng lamesa.
hindi pa rin siya tumitingin sa akin. Nakataas lang buhok niya sa mukha. Kumuha sana ako ng biskit para ibigay sa kanya, pero naisip kong tawagan muna yung office. Baka kasi may nawawalang bata. Kinuha ko yung telephone, tsaka tumawag. Sir, may bata kasi rito, sa loob ng cemetery. Anong bata? Baka po anak ng bisita. Naiwan siguro. Anong bisita sinasabi mo? Sir, may bata po rito. Close tayo sa public ngayon ha. Maintenance schedule natin ngayon, di ba? Blanket spraying. Tandaan mo, bawal may tao sa grounds ngayon. Delikado yung chemical hanggat di pa tuyo. Pakiramdam ko na lamig buong katawan ko. Dahan-dahan akong napalingon dun sa monoblock chair. Wala na yung bata. Nakatayo pa ako nun habang hawak yung telepono. Hindi ko na malayan na nanginginig na pala kamay ko. Tapos dun ko narinig, mahinang hikbi sa labas ng guardhouse. Kasunod nun, may batang tumawa. Tumakbo ako sa pinto at nilock ito. Pero bigla naman may kumatok sa bintana at nanlaki sa nakita ko. Isang maliit na kamay ng bata na pilit na inaabot yung frame ng bintana. Dahil nga mataas yung bintana, hindi ko kita yung ulo. Nakikita ko lang yung mga daliri niya na nangingitim na parang nadiktik at kinakatok ang bintana. Ito, ang malala, nagsalita pa siya. Kuya, buksan mo po. Tumayo balahibo ko sa buong katawan. Sa sobrang takot ko, hindi ko na hinintay ipakita ng bata ang mukha niya. Agad akong napayuko at pinikit ko nang mariin yung mga mata ko. Kasi sa loob-loob ko, alam ko na ang kasunod nun na baka pagmulat ko, hindi na lang kamay ang nandun. Baka mamaya, yung putlang-putlang mukha na nung bata ang nakadikit sa salamin, nanlilisik ang mga mata habang nakatitig sa akin. Nanginginig na yung buong katawan ko nung oras na yun. Nag-sign of the cross ako ng paulit-ulit habang pabulong na nagdadasal. Ayoko talagang magmulat. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakapikit dun. Pero para sa akin, parang isang buong taon na lumipas bago tumigil yung tunog ng kalos sa bintana. Pero kahit tumigil na, hindi pa rin ako nagmulat agad. Natatakot ako na baka nantitrip lang siya at pagmulat ko, nandoon pa rin siya, nakangisi sa akin. Nakaupo sa sahig, nakatakip ang tenga, at mairiing nakapikit. Yan ang itsura ko hanggang magumaga. Alam ko, iisipin nyo na sa dami ng nangyari sa akin nung unang 2 gabi, dapat nag-resign na ako. Pero mahirap ang buhay. Dala na rin ng kagipitan, pumasok pa rin ako. Kailangan ko yung sahod Bale, pagdating ko dun, nagkangitian lang kami nung guard na kapalitan ko. Nagkatinginan lang kami. Parang gusto ko sana ikwento yung nangyari kagabi tungkol dun sa batang babae. Pero ewan ko ba, parang napagod na rin ako magsalita. Tsaka pakiramdam ko, alam na rin naman nila. Tahimik lang kaming dalawa hanggang sa magpalitan ng duty. Pagkaalis niya, naupo agad ako sa guardhouse. Bandang 9:00 ng gabi, kumatok na naman yung caretaker sa bintana ng guardhouse. Kinamusta niya ako at doon hindi ko na napigilan. Naikwento ko sa kanya kung gaano kalala yung naranasan ko nung nakaraang gabi. Pero imbis na matakot, natawa lang siya. Sabi niya, wala pa raw yan sa mga naranasan ng mga dating guard na nauna sa akin. Doon ako naglakas loob na magtanong. Anong meron sa mga Domingo? May anak ba silang babae? Tumigil siya sa pagtawa. Oo, sabi niya, may anak silang babae. Ella ang pangalan. Sobrang tragic ng kwento ng pamilyang yan, iho. Pero huwag ko na lang kwento sa'yo. Baka lalo ka lang matakot at hindi mo na matapos ang shift mo. Hindi ko na pinilit. Sa totoo lang, ayoko na rin marinig. Pakiramdam ko, sapat na yung mga nakikita ko gabi-gabi. Maya-maya, umalis na rin yung caretaker at naiwan na naman akong mag-isa. Habang lumalalim yung gabi, mas lalong bumibigat yung pakiramdam ng paligid. Ilang oras pa ang lumipas, 12:00 na ng madaling araw. Ramdam na ramdam mo na nasa sementeryo ka. Yung katahimikan, mabigat sa tenga. Pero tiniis ko. Sinabi ko sa sarili ko,
Kahit anong ingay ang marinig ko sa labas, hindi na ako lalabas. Bahala na sila. Tense akong nakaupo dun sa loob ng guardhouse. Ni hindi ako makalingon-lingon sa bintana kasi ayaw ko nang makakita ng kung ano na namang nakadikit na kamay o mukha. Kahit mag-cellphone, hindi ko magawa. Para akong bato na nakaupo lang sa gitna ng silid, nagmamasid sa kawalan. Pero grabe, ang lalakas talaga ng loob ng mga multo dito. Maya-maya lang, may narinig akong naglalakad. Tunog ng mga yapak na papalapit sa guardhouse. Ramdam ko na patungo siya sa direksyon ko. Ang ginawa ko, tumalikod agad ako sa bintana. Ayokong makita kung sino or anuman yung nandoon sa labas. Tumigil yung yapak sa mismong tapat ng bintana. Nanatili siya doon ng ilang segundo na parang pinagmamasdan ako mula sa likuran. Basang-basa na ako ng pawis nung oras na yon at sobrang tinigasan ko ang leeg ko para lang hindi ako lumingon. Inihanda ko na yung sarili ko. Sabi ko sa loob-loob ko, baka kumatok na naman ito o kaya biglang magsalita katulad ng mga kwento ng caretaker. Naghihintay ako pero lumipas ang ilang minuto. Walang nangyari. Walang katok, walang boses, walang kahit anong tunog. Pero ang mas nakakatakot dun, hindi ko narinig na naglakad ito to paalis. Alam niyo yung pakiramdam na alam mong may nakatayo pa rin sa likuran mo. Ramdam na ramdam ko yung presensya niya sa labas ng salamin. Hindi ko alam kung nakasilip ba siya sa akin o kung may hawak ba siyang kung ano. Basta nandun lang siya, hindi gumagalaw, hindi umaalis. Doon na ako parang estatwa sa upuan ko. Hindi talaga ako gumalaw kahit gustong gusto ko nang lumingon para lang matapos na yung kaba ko. Hindi ko ginawa. Pinigil ko yung hininga ko hanggat kaya ko. Nilunok ko lahat ng takot ko. Iniisip ko na lang, kung hindi ko sila papansinin, hindi nila ako magagalaw. Pinilit kong magpakatatag dahil iniisip ko yung pamilya ko, yung panggastos namin sa araw-araw na dahilan kung bakit ako nagtitiis sa yung caretaker lang pala. Akala ko multo na naman eh. Biro ko sa kanya habang humihinga ng maluwag. Na naman? Bakit? Anong nangyari? Tanong niya. Doon ko kinuwento yung kanina lang. Sabi niya sa akin, ay, buti, hindi mo nilingon yun. Ang kwento-kwento kasi, yung nanay nung batang Domingo yun. Ayaw mo makita ang mukha yun dahil lasog-lasog na yun nung namatay. Tapos humina yung boses niya. Pasalamat ka, hindi mo pa nakikita yung tatay. Sa sobrang takot ko, parang instinct na lumapit ako sa bintana para mas mapalapit sa kanya. Yung parang naghahanap ka ng kakampi. Bakit ho? Tanong ko. Siya ang pumatay sa pamilya niya. Natigilan ako. Natahimik. Nahalata siguro ng caretaker na parang estatwa na ako sa kinatatayuan ko kaya tumawa siya ng mahina. Tignan mo, kaya ayaw ko ikwento eh. Baka matakot ka. Natatawang sabi niya. Napakamot na lang ako sa batok sa hiya. Kahit ang totoo, hihimatay na ako sa takot. Ilang segundo kaming natahimik hanggang sa nanaig yung kuryosidad ko. Saan po pala kayo tumutuloy dito, Tay? Tanong ko. Diyan lang. Sa Domingo, Mausoleo. Napakunot noo ako. Naisip ko, baka normal lang naman yun kasi may mga caretaker talaga na pinapatuloy sa loob ng mga malalaking mausoleo para magbantay. Pero tinanong ko pa rin yung pangalang. Matagal ko nang gustong malaman. Ano po palang pangalan nyo? Tagal na nating nag-uusap. Hindi ko pa alam. Hehe, awkward kong sabi. Doon na tumayo ang balahibo ko sa buong katawan sa sagot niya. Renato? Tumigil siya at tumingin sa akin ng diretso. Domingo. Nanlaki ang mata ko. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Tapos dagdag pa niya. Sasabihin ko sana, sa'yo nun pa eh. Kaso baka matakot ka. Sabay tawa siya ng mahina at dahan-dahang naglakad palabas ng liwanag ng flashlight ko, pabalik sa dilim. Aligaga at halos hindi makahinga, kinuha ko yung telepono at tumawag sa office. Wala nang pali-paliwanag, sinabi ko na magre-resign na ako. Ngayon na.
Hindi ko na tinapos yung shift ko. Simula noon, never na akong tumapak ulit sa sementeryong yon. Kahit madaan man lang sa tapat, hindi ko magawa. Dahil hanggang ngayon, naririnig ko pa rin sa panaginip ko yung tawa ng caretaker na ang pangalan ay nakaukit din pala sa loob ng mausoleyong binabantayan ko.